Kabanata 1536. Ang ekspresyon ni Faye ay sumali sa isang bagay na kakilakilabot sa deklarasyon ni Avel. Naalala niya ang nangyari sa Flames Antiques dati. Nais niyang mapunit ang bibig ni Avel. Kinuha ni Faye ang kanyang telepono, nagyayelo ang mukha niya. Ang antique cities ng pamilyang Naiswell ay pinaghihinalaang may mga peke na bagay. Sabihin sa mga tao mula sa sistema ng pamamahala ng Antigo upang siyasatin ang mga ito. Isa pang bagay, makipag-ugnay sa bawat daluyan hanggang sa maliit na shareholder ng pamilyang Naiswell. Sabihin sa kanila na binibili namin ang kanilang buong stock. Gayun din, makipag-ugnay sa bawat solong pamilya na may koneksyon sa Star Stable at nangungunang 4 na pamilya mula sa Hong Kong. Sabihin sa kanila na i-blacklist ang pamilyang Naiswell mula ngayon. Nais kong mabangkarote ang pamilyang Naiswell ngayon. Malamig na naglabas ng mga order si Faye laban sa pamilyang Naiswell, kasama ang lahat na tumayo sa Sky Corporation. Ang buong karamihan ng tao ay nakikinig dito na naawa. Pagkatapos ay lumingon sila kay Shane, na mukhang hindi siya nasisiyahan. Ang pamilyang Naiswell ay magiging mabangkarote dahil nakatayo sila sa kay Harvey. Ikinalulungkot ba ni Shane ang kanyang desisyon ngayon? Tulad ng inaasahan, ang mga telepono ni Shane, Avel, at Rosalie ay nagsimulang mag-ring matapos na mailabas ni Faye ang kanyang mga order. Matapos kunin ang mga tawag, paulit-ulit na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Harvey lamang ang nanatiling kalmado. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Malamig na ngumiti si Faye at ang kanyang mga tao sa kung paano desperado na nagpapanggap si Harvey. Ang isang maliit na tao, na nalalasing sa pamamagitan ng isang nakamamanghang tagumpay. Wala ba siyang ideya kung paano niya tatapusin ang araw na iyon? Manggahas siya na salungatin ang Diyos sa ganitong uri ng kakayahan. Bago ang 3 minuto kahit na lumipas, ang curve ng stock sa display na pupunta sa isang tuwid na linya ay huminto at lumiko sa mga patagilid. Tulad ng nakikita sa tanawin, ang mga ari-arian ng pamilyang Naiswell ay naharang at hindi magamit sa merkado sa ngayon. Naturally, wala silang paraan upang bumili ng higit pa sa mga stock ng Sky Corporation. Ang mga malamig na ekspresyon ay muling lumitaw kay Peter at sa iba pang mga mukha. Sa pamamagitan ng isang alon ng kamay ni Peter, isa pang $300 milyong na inihanda ng Star Stable bago ginamit upang martilyuhin pababa ang merkado. Naturally, hindi titigil ang Star Stable hanggang sa bumagsak si Harvey. Noon lang, isang huling van ang nagtungo patungong Sky Corporation. Ang van ay pinalamutian ng maraming mga pulang bulaklak, at parang isang murang sasakyan. Tiningnan ni Faye ang papalapit na van na may pagmamalaki na pangungutya. Ang dating kotse na dumating dati ay isang Antigo. Ito ang kotse ni Shane Naiswell, kaya naiintindihan ko. Ngunit hindi ako naniniwala na ang may-ari ng van na ito ay magiging isang uri ng mainit na shot. Ilang sandali matapos niyang sabihin ito, nagpakita si Oscar Armstrong. Nakasuot siya lahat ng puti, gayunpaman, maraming tao ang naruroon na hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Humakbang si Oscar, hinawakan ang kanyang mga kamay. Narito ako upang suportahan ka ngayon, CEO York. Ito ay isang kahihiyan na wala akong gaanong pera sa akin ngayon. Maaari lamang akong bumili ng $15,000 na halaga ng stock. Hindi ito dapat maging isang problema, di ba? Si Faye at ang iba pa ay nagyelo matapos marinig ang mga iyong mga salita. Pagkatapos ay lumabas ang isang alon ng pagtawa. $15,000. Ano ang gamit ng halagang iyon kahit na mayroon? Iyon ay isang patak ng tubig sa buong balde. Tama, ang halagang ito ay hindi kahit na makabuo ng isang alon sa merkado ngayon. Ligtas na sabihin, si Harvey ay isang tulala lamang. Kahit na nais niyang maghanap ng mga tao upang suportahan siya, hindi lamang niya dapat idamay ang ilang mga random na matanda dito. Nakakahiya, hindi pinansin ni Harvey ang iba pa at lumakad ng may mainit na ngiti. Senior Armstrong, kung ano ang nagdadala sa iyo dito. Agad na natahimik ang karamihan matapos marinig ang pangalang iyon. Ang patay na katahimikan ay pumuno sa hangin, ang isang pangunahing karakter tulad nito ay talagang dumating upang suportahan si Harvey.
Kahit na $1,500 lamang, na maglakas loob na mag-aaksaya ng kanyang pamumuhunan. Sino ang maglakas loob na talunin siya ng pera? Sila, o marahil ang kanilang pamilya, ay maaaring mangailangan ng kanyang tulong upang mabawi kapag nagkasakit sila ng malubhang karamdaman. Hindi pinansin ni Oscar ang lahat at casual na lumapit sa mga mamamahayag na may magaan na alon. Ako, si Oscar Armstrong, ay bumili ng ilan sa mga stock ng Sky Corporation. Hindi ito dapat bilangin bilang isang panloob na kalakalan, tama. Lahat ng mga mamamahayag ay tumingin sa bawat isa. Sa susunod na sandali, kumalat ang balita tulad ng kagubatan na nasusunog. Ang balita mula sa stock market ay may malaking epekto. Nakita ng isang malaking pangkat ng mga mamumuhunan na si Oscar Armstrong, sa lahat ng mga tao, ay bumili ng stock mula sa Sky Corporation. Tulad ng mga pating na naamoy ang dugo sa dagat, gumawa sila ng agarang pagkilos. Ang pulang linya na nasa gilid na pinipigilan ay muling nag-skyrocket sa isang hindi mailarawan na bilis. Malaki ang lakas sa mga bilang. Ang pagbabago ay nangyari sa isang split seconds lamang. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang halaga ng stock ng Sky Corporation ay tumaas mula sa 50 hanggang 100. Upang ilagay ito ng blanco, na doble ang halaga. Ang mga pondo na ginamit upang bumili ng pataas ay agad na nadoble sa segundo lamang. Si Peter at ang pera ng iba, na ginamit sa pababang stock, lahat ay nawala. Ang tanawin ay gumawa ng ngiti ni Oscar. Ay naku, hindi ko alam ang swerte ng aking pagsisimula sa stock market, ito ay mabuti. Hindi ako makapaniwala na ang stock ay agad na nadoble sa aking unang pagkakataon na bumili ng isa. Tumawa si Harvey. Dapat kang nagbibiro, Sr. Armstrong. Maaari pa itong tumaas ng 10 beses sa lalong madaling panahon o pagkatapos. Ituturing kita sa isang pagkain pagdating ng oras. Halika. Pasok ka. Inalalayan ni Harvey at ng kanyang mga tao si Oscar sa silid ng kumpanya. Pinanood ni Faye at nang natitira ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Si Peter ay nasa lubos na kawalan ng paniniwala. Ang taktika ng stock market na ito ay talagang nagtrabaho. Ang isang random na matandang lalaki na namumuhunan ng $1,500 ay sapat na upang mag-skyrocket ang halaga. Sa katunayan, nadoble agad ang halaga. Ito ay walang kahulugan. Anong uri ng reputasyon ang mayroon si Prince York? Kahit na ang isang taong kilala bilang si Oscar Armstrong ay dumating upang suportahan ang kanyang kadahilanan. Ang paggawa nito ay nangangahulugang matapang na laban si Oscar laban sa nangungunang 4 na pamilya mula sa Hong Kong, pamilya ng Longmen sa Mordo, Star Chable, at Dragon Cell. E-blacklist siya, kailangan din niyang ma-e-blacklist. Ang pagkakasangkot ng doktor ay karaniwang isang nais na kamatayan. Ang kanyang etika sa medikal ay may kamalian. Noong nakaraan, si Carl ay isa sa mga shareholders para sa kay Oscar na ospital. Alam niya kung gaano kakilala si Oscar. Kalimutan ng isang average na Joe, lahat ng mga kaugalian ng mayayaman at maimpluwensyang tao ay masayang kumapit sa lalaking iyon. Siya ay isang grandmaster na may kakayahang makatipid ng kahit sino pagkatapos ng lahat. Malinaw na tumayo si Oscar para kay Harvey. Para kay Carl, ito ay isang bagay na hindi dapat pahintulutan na mangyari. Narito si Carl upang gumawa ng isang malakas na pagbabalik at panunood habang si Harvey ay gumawa ng isang katangahan sa kanyang sarili. Hindi upang panuurin ang halaga ni Harvey na madoble sa harap ng kanyang mga mata. Bago pa mahulog ang pagkabigla ng lahat, lumitaw ang isang hilera ng mga itim na kotse sa Sky Corporation, agad na nagpark ang mga kotse sa harap ng pasukan. Lahat sila ay Audi A6s. Hindi sila mga bagong modelo, at ang ilan ay kahit nasa 10 taong gulang. Maaari silang ituring na basura. Ngunit nang makita ang numero ng plaka, ang karamihan ng tao ay nahulog sa isa pang pag-ikot ng pagkabigla. Buckwood 00001. Ang Buckwood ay isang lungsod na first-rate. Maraming mga marangyang kotse at kamangha-manghang mga plaka na nasa paligid. Ang ilan sa mga kotse ay may mga bilang na plaka na nagmula sa Hong Kong, Las Vegas,
at maging sa mga lungsod na bayan. Ngunit kahit gaano kamangha-mangha ang mga plaka na ito, hindi nila may kumpara ang Audi A6 sa harap ng karamihan. Ang numero ng plaka ay may label na barcode 00001. Mayroon lamang isang solong plaka na may label na ito sa barcode, hindi ang kabuuan ng Southlight. Isang tao lamang ang pinapayagan na magkaroon nito. Ito ay walang iba kundi ang unang in-command ng Southlight, si Sheldon Xavier mismo. May mga alingaw-ngaw na ang unang in-command ng Southlight ay ililipat palayo. Kahit na, hanggat siya ay tumatanggap ng katungkulan, magiging hari pa rin siya. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang isang tao, hindi sila maaaring tumawid sa kay Sheldon kung nais nilang gumawa ng pamumuhay sa Southlight. Ito ang mismong kadahilanan na ang lahat ay natahimik sa sandaling nakita nila ang plaka. Binuksan kaagad ang pintuan ng upuan ng pasahero ng kotse. Ang nangungunang kalihim ng Southlight pagkatapos ay lumakad bago magalang na binuksan ang pintuan sa likuran ng kotse. Di nagtagal, lumitaw si Sheldon, nakasuot sa isang nakaistilong suit. Ang isang taong katulad niya ay hindi dumadalaw sa maraming mga kaganapan tulad nito, at ang aura na kanyang pinalabas ay nakakatakot. Nagdala siya ng hindi masabi na taas, kahit na siya ay naglalakad lamang ng casual. Isa-isa, binuksan ang mga pintuan ng kotse ng iba pang Audi A6. Ang first in command ng barcode na si Yoel Graham ay lumabas. Ang pangalawang utos ng Southlight General Police Station na si Alex Swift ay narito rin. Ang pangalawa sa in command ng barcode, si Rain Jackson, ay naruroon din. Kasama rin ang unang utos ng Barcode Police Station, si Yannick Bison, na sumama sa ibang mga tao na kilala ni Harvey mula sa gobyerno. Si Kyle Quinlan lamang, ang pangalawang utos ng Southlight, ay hindi naruroon. Ngunit nang makita na si Carl ay sumasalungat kay Harvey, natural na hindi nagpakita si Kyle. Dahil hindi pumili si Kyle ng isang panig, hindi nagawang kumitawan si Carl sa buong pamilyang Quinlan. Dapat na maunawaan ni Carl ang katotohanan ito, kung kaya't hindi niya tinitingnan ang lahat tungkol dito. Sa pagtingin sa hitsura ng mga opisyal ng gobyerno, tinanggap sila ni Harvey ng mainit na ngiti. Elder Xavier, Sir Graham, lahat. Narito ka ba upang bumili ng stock tulad ni Senior Armstrong? Hahaha, dapat kang nagbibiro, CEO York. Tumawa si Sheldon habang siya ay humakbang pasulong at inalog ang kamay ni Harvey. Ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi pinapayagan na makisali sa stock market. Natatakot ako na hindi kami makakapag-invest ngayon. Si Peter at ang iba pa ay nagbuntong hininga ng ginhawa matapos marinig ang mga salitang iyon. Kung binili ni Sheldon at ng iba pa ang ilan sa mga stock ng Sky Corporation, walang silbi para kay Peter at sa iba pa na panatilihin ang pagpupukpok sa merkado. Ngunit si Sheldon at ang kanyang mga tauhan ay hindi lumitaw dahil dito. Ang isang maliit na koponan ng mga opisyal ng gobyerno na naghahanap ng isang pagkakataon upang maging sanhi ng problema sa lahat ay na-back up ng hindi gumagawa ng isang solong tunog, pagkatapos ay tumakbo ng walang pag-aalaga sa mundo. Ano ang isang biro? Kahit na ang first in command ng Southlight at Buckwood ay narito upang bigyan ng suporta ang Sky Corporation. Maglakas loob pa ba silang magdulot ng problema sa Sky Corporation? Mawawalan sila ng trabaho sa isang split seconds. Patuloy na nagsasalita si Sheldon. CEO York. Kahit na hindi kami mumuhunan ngayon, ang Sky Corporation na nakalista sa merkado ay itinuturing na isang napakalaking kaganapan para sa parehong gobyerno ng Buckwood at Southlight. Taos puso kong inaasahan na ang pagpapalista na ito ay makikinabang sa kabuuan ng Southlight sa hinaharap, na lumikha ng mas maraming mga pagkakataon sa negosyo para sa mga mamamayan at pagpapalakas ng aming lokal na ekonomiya. Ang pagpapalista ngayon ay hindi lamang isang mahalagang bagay sa iyo. Mahalaga ito sa akin at sa gobyerno ng Southlight sa kabuuan nito. Kung may sinumang hindi maggalang sa iyo, hindi nila ako iginagalang at ang gobyerno ng Southlight sa kabuuan. Si Sheldon ay naiinis na umungol at nag-scan sa karamihan ng tao na hindi sumasang-ayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my
YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Boom! Malayo si Sheldon, ngunit si Peter at ang iba pa ay maaaring makaramdam ng hindi masabi na presyon na patungo sa kanilang direksyon. Ito ang awtoridad ng First in Command ng Southlight, si Sheldon Xavier, na nagtrabaho para sa gobyerno ng maraming taon. Hindi man banggitin, siya ay bahagi ng pamilyang Xavier mula sa Walsing. Ang pamilyang Xavier ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa country age. Ang nakatayo rito ay kumakatawan sa suporta ng kanyang buong pamilya kay Harvey. Sa sandaling ito, ang pressure na nagmula sa pamilyang Jean ng Mordo ay biglang naglaho. Ang bawat tao'y na naruroon ay nakabiti ng kanilang mga ulo, kulang ang lakas ng loob upang tumingin sa mga mata ni Sheldon. Si Peter, Carl, at Faye ay lalo na nagmukhang malungkot. Kailangang iwasan nila ang mapanirang tingin ni Sheldon kahit ano paman. Kasabay ng tingin ni Sheldon, si Yul at ang nalalabi sa mga opisyal ng gobyerno ay nagbigay ng isang malamig na pagmuso habang nag-scan sila ng kanilang paligid. Kinakatawan nila ang pamahalaan ng Buckwood at Southlight. Lalo na malakas sina Sheldon at Yul. Kasama ang dalawa rito, sino pa ang maglakas loob na gamitin ang kanilang mga koneksyon sa loob ng gobyerno upang sugpuin si Harvey o ang Sky Corporation. CEO York, maaari ka lamang lumapit sa akin para sa tulong hanggat sumunod ka sa mga batas dito, kahit na wala na ako dito sa hinaharap. Hindi lamang ang mga salita ni Sheldon ay kumakatawan sa kanyang saloobin kay Harvey, kinakatawan nito ang buong saloobin ng pamilyang Xavier sa kanya. Si Yul ay idinagdag ng mahinahon, walang maraming mga kumpanya na nakalista sa merkado mula sa Buckwood. Upang hikayatin ang merkado at ma-optimize ang kapaligiran ng negosyo, ang gobyerno ng Buckwood ay nagkaroon ng isang maikling pulong nang magtipon kami kaninang umaga. Lahat ay nagpasya ng magkakaisa na bawasan namin ang mga buwis na inilalapat sa Sky Corporation sa kalahati bilang paghihikayat. Boom! Ang paghihikayat ni Sheldon ay antas lamang sa ibabaw. Ngunit pareho si Yul, tanging ginawa niya ito ng totoong pera. Ang kita na kikitain ng isang kumpanya dahil sa mga buwis na nahati ay hindi may larawan. Nang kumalat ang mga salita ni Yul, ang linya sa display ay muling mabilis na tumaas sa lalong madaling panahon. Sa loob ng ilang minuto, ang pulang linya ay nasa itaas ng threshold ng 150%. Ang halaga ng stock ay nakapresyo sa 125. Ilang minuto lamang ito, ngunit ang presyo ay higit na inaasahan ng lahat. Si Peter at ang iba pa ay mukhang parang napilitan silang lunukan ng isang mapait na apdo ng buo. Paano sila maaaring bumili ng pababa? Paano nila martilyo ang merkado? Kahit na sinubukan nilang ihagis ang mas maraming pera sa mga sitwasyong ito, susunugan lamang nila ang pera ng wala. Ano ito? Paano ito posible? Naiintindihan kung bakit dumating si Sheldon at ang iba pa upang suportahan ang Sky Corporation. Ang Sky Corporation ay isang malaking kumpanya, pagkatapos ng lahat. Ito ay natural para sa mga opisyal ng gobyerno na dumating kung sila ay inanyayahan. Ngunit bakit nila binawasan ng madali ang mga buwis? Ito ay maaari lamang sabihin na ang dalawang pamahalaan ay lubos na iniisip ang Sky Corporation at patuloy na susuportahan ang kumpanya ng walang gastos. Si Carl ang kanyang Armani shirt ay nalubog na ngayon sa pawis. Maraming mga miyembro ng pamilyang Quinlan mula sa Georgia ang nagtatrabaho sa gobyerno ng Buckwood. Ito ang pangunahing dahilan na si Carl ay itinuturing na isang malaking shot dito. Ang isang taong ipinanganak sa isang pamilya na tulad nito ay natural na maiintindihan ang mga plano ng gobyerno matapos na maimpluwensyahan ang kanyang narinig at nakita. Ang mga aksyon ng kanilang mga opisyal na ihinto ang mga buwis ay kumakatawan sa ganap na suporta na nagmula sa dalawang pamahalaan. Iyon, at si Yul ay maaaring maging susunod na first in command ng Southlight matapos magretiro si Sheldon. Sa kanya na malinaw na nakatayo sa tabi ni Harvey, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga negosyo ng Sky Corporation ay hindi maharang sa loob ng mga hangganan ng Buckwood hanggat hindi nila nilalabag ang batas sa susunod na ilang taon. Ito ay isang napakalaking benepisyo para sa kumpanya mismo.
At ito ang pangunahing dahilan para sa pagtaas ng halaga ng stock ng kumpanya. Kabanata 1540. Hindi malaman ni Carl kung bakit may karapatan si Harvey na suportahan ang lahat ng malalaking shot ng gobyerno. Ang Star Chamber ay talagang mayaman, ngunit sa pagtatapos ng araw, si Kinatawan Lee ay kinatawan lamang sa bansa H. Siya ay pinamagatang hari sa hilagang mga lalawigan, ngunit hindi iyon nangangahulugang mayroon siyang malaking reputasyon sa South Light. Ang nangungunang 4 na pamilya mula sa Hong Kong ay malakas din. Ngunit ngayon, wala sa kanila ang naroroon, iniisip lang nila na darating kung patay na si Flynn at ang iba pa. Kung hindi, paano kahit sino ay maaaring mag-isip ng pagpapababa ng stock ng Sky Corporation sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Paano nila magagawang mapababa ang stock ng kumpanya? Paano nila magagawang mabangkarote si Harvey? Natuyo ang lalamunan ni Carl, at lumingon siya kay Faye. Malamig niyang sinabi, Princess Goddard, ano ang gagawin natin ngayon? Paano si Master Flynn? Isara ang iyong bibig. Ang ekspresyon ni Faye ay lubos na kakilakilabot. Umungol siya, puno ng galit. Binaril niya si Harvey ng isang mapanirang sulyap at mabilis na nagpadala ng isang text message, nanginginig ng walang katapusan. Narito siya upang yap-okon si Harvey at ipahiya siya. Narito siya upang mabangkarote si Harvey at hayaan siyang mapagtanto na sila ay nasa ganap na magkakaibang liga. Ngunit si Prince York ay lumampas sa anumang imahinasyon na posible. Ang kanyang kinang ay bumaril sa lahat ng mga limitasyon. Wala sa kanila ang makakaintindi kung paano ang isang prinsipe mula sa isang pamilya ng naghiwalay ay may mas malaking reputasyon kaysa sa nangungunang 4 na pamilya mula sa Hong Kong, Star Chamber, at Longmen ng Mordo. Bakit? Si Carl, na nalubog sa malamig na pawis, muli nang nanginginig. Puno ng kawalang paniwala ang kanyang mukha. Prinsesa Goddard. Sampal. Si Faye ay hindi kapani-paniwalang nabigo, at sinampal si Carl. Ikaw ang batang master ng pamilyang Quinlan. Hindi ka maaaring lamambot ang gulugod. Hindi ako makapaniwala na natatakot ka sa iilang tao. Nakakahiya ka sa buong pamilya mo. Kung ito ay anumang iba pang araw, si Faye ay natural na magiging mas magalang kay Carl. Ngunit walang ibang paraan. Si Faye ay kumukulo sa galit. Agad siyang lumusot at itinapon ang lahat ng puot na iyon kay Carl. Tinakpan ni Carl ang kanyang mukha. Natigilan siya, hindi na gumanti. Kung mayroon man itong ibang araw, si Carl ay magtapon na ng isang pagkagalit. Habang si Carl ay nakatitig sa mga lansangan, nakita niya ang isang bagay at bumulalas ng kakilakilabot, Princess Goddard, tingnan. May isa pang kotse na darating. Si Faye, na nakatayo ng tuwid, ay nahulog sa sobrang takot. Si Peter, na pinamagatang hari ng hilagang mga lalawigan, ay naliligo sa malamig na pawis. Siya ay isang makapangyarihang tao, ngunit walang paraan na maaari niyang ipagpatuloy ang pagsugpo sa lokal na kapangyarihan. Si Sheldon ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang lalaki sa lahat ng Buckwood. Mayroon bang isang mas malakas na suporta kay Harvey? Sino ang maaaring maging? Maaari ba itong maging isang tao na naaayon sa isa sa nangungunang 10 patriarch ng pamilya? O isang taong may gusto sa 4 na masters ng Walls Inn? Siguro katumbas sa 6 na prinsipe ng Mordo. Maaari itong maging isang tao na mas nakakatakot kaysa sa lahat ng mga taong ito na pinagsama. Si Peter ay hindi sinasadya na tumingin sa direksyon. Si Faye walang malay na tumingin sa parehong paraan. Ganoon din ang ginawa ni Carl, sumunod ang lahat sa suit. 2 sasakyan ang dumating dito mula sa direksyon ng kalye. Nangunguna ang isang Maybach, habang ang isang Rolls-Royce ay sumunod sa likuran. Ang mga kotse ay mabilis na nagmamaneho, ngunit ang paraan ng pagtakbo ay nagpapakita ng matinding pagmamataas. Sakto nang makita ni Faye ang mga bilang ng mga plaka, lumaki siya ng labis. Ito ay si Master Flynn at Master York. Narito ang 2 sa mga masters mula sa Hong Kong. Ang iba ay nadama na naitaas sa mga salitang iyon. Ang 4 na masters mula sa Hong Kong ay nagkakaisa. Ang presensya ni Master Flynn lamang ay maaaring matakot ang hindi mabilang na mga tao. Ang presensya ni Master York ay lumampas din sa wildest imahinasyon ng sinuman.
Nagtataka ang lahat. Kailan naging bahagi ng 4 na Masters mula sa Hong Kong si Master York?